Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon? Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Soup. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at katas na katas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol kay Norman Mangusing sa kanyang season 5 na Kulaong Art at ang Kulong Art serye sa kanyang buhay. Ito na yung final saga na kung tawagin mga ka-plastic, na kung saan ay inilahad na po. Baga napaaga ng isang araw. Instead na June 10 po magaganap yung live stream ni Erwin the Kings, ay ginawa na pong June 9 ngayon pong araw na ito. Etong araw na ito ay i-revelasyon na po niya ang isasampang kaso against kay Norman Mangusing. At may surprise guest po siya mga ka-plastic. So alamin natin kung sino naging kasama niya dito. At panoorin natin kasi mapakahaba ng live stream nila. At iisa-isahin na nila at ipapaliwanag kung ano yung kanilang isasampang kaso kay Norman Mangusing na siguradong hindi na po talaga makakalaya yung taong to. So wag na natin patagalin. Panoorin natin yung video. Sound check. Check, check, check. Sound check. Just press 1 mga kasama kung naririnig niyo ako. Malinaw. Good. Iting to, promise. Katulad ng pinaramis namin sa inyo, isa pasabog talaga to. Ito na yung pinamagatang ganti ng mga inapi ni Kulao. Ika nga ni Makagago pag what's up mga kanya? This is niya daw. Shoutout lahat sa inyo dyan. Shoutout lahat sa inyo. At of course, malapit nang mag 8 o'clock at tayo mag-uumpisa na. Please share these videos. Please thumbs up. Yan. Up muna tayo. Up para sabay-sabay na po tayo. At matindi itong revelasyon natin ngayong gabi. Uy, thank you. You're so cute. Sabi. Kung makita ka na ng comment Can't wait. Okay lang yan. Just sit back, relax, listen, and be educated. Yan. Yun, shoutout kay Bungo. Nakita ko na, lino ng mata ka. Buti pa yung nakakakita ng matang ganito Ito sa ating gagawin na pasabog para sa ating Norman Mangusing plus 8. Ito na. Ito na yung sinasabi namin na panahon lang yan. Ito na ang ating panahon. Yan, mamaya isa shoutout ko lahat yung ating mga viewers dyan na nagko-comment. Yes, get ready your popcorn. Get ready your popcorn! At eto na nga. Congratulations in advance. Yes, thank you so much. Thank you so much. At of course,
Live tayo dito sa Davao City kung saan medyo nalindol po kami dito kahapon at kasama yung aking Oh, nasa Davao. At don't you worry guys, at kami naman po ay naging safe sa awa ni Lord. Kami po ay safe na safe dito sa Davao. Sabi nga nila, pag nasa Davao ka, safe ka. So panalangin na lang po natin iba natin mga kababayan, lalo-lalo na sa mga taga General Santos na talagang tinamaan at apektado po ngayon ng kanilang kalamidad na nangyaring earthquake, nangyaring lindol. So ano lang sila, panalangin natin sila. Sana wala na madagdag na mga casualties na ma-report pa. Sana makita na yung mga hinahanap. So yun, kasi connected din po itong live natin kung bakit nandito lang kami sa Davao. Kasi actually, dapat po, pupunta kami ng Davao. Pupunta dapat kami ng Davao to mamaya, i-mention ko sa inyo kung bakit kami pupunta dapat din ng Davao. So hindi na kami tumuloy for ng General Santos for the safety reason. So, safety na at hindi na kami pumunta ng General Santos hanggang dito lang. Okay. Kaya wala ito traffic, roll, straight, pure, back. It's okay lang yan. May mga hinihintay tayo. So, yan. Pag nag-200 to, start na tayo. Kasi iba, 8 o'clock, ngayon pa lang papasok. Pumapasok na sila. Watching from Malaysia, shoutout po sa inyo dyan, yes. Para hindi po kami magpaulit-ulit at sabay-sabay na po tayo makapanood. Yan. Okay. But hindi ko mabasa dito yung ating mga... Walang makitang comment dito sa akin ito. Ano dito? Shoutout sa mga taga-Chaong Quezon, of course, sa lahat ng sa buong Pilipinas. Shoutout. Ay nawawala. Sir Yuli, nandiyan na si Sir Yuli, nandiyan na si Mighty Manong, nandiyan si Mac Pablo. Eto na, dumadami na. Of course, siyempre, kagaya ng pinangako sa inyo, is already 8 o'clock. Okay, let's start. Okay, ladies and gentlemen, welcome to the live. Here's sa The Kings TV, live here in Davao. So, ito na nga. Dapat po, kahapon kami pupunta ng General Santos to file the case against Norman Mangusin. So, hindi na po kami pumunta ron kasi napakadelikado. Since naisip naman namin na meron na pong kaso si Norman Mangusin sa General Santos, so i-giveaway na natin yun. At syempre, nais kong tawagin ang aking isang kasama kung bakit ako naririto sa Davao, kung paano kami nagsimula. Paano ba nagsimula ito? From CICC to Manila City Hall, to Davao. Hindi ko naman po ito kayang gawin mag-isa. Lalo-lalo na, kailangan ko po dito talaga na may makakasama at makakatulong. Ladies and gentlemen, tawagin ko po ang partner ko rito. Palakpakan po natin, John Lloyd Cruz. Yeah! John Lloyd! Pasok ka, John Lloyd. Ladies and gentlemen, JC in the house. Yan. Yeah. Just press 1 po, JC. Press 1 kung naintindihan yung sinasabi ni JC. Press 1. Mic check. Naiintindihan niyo po ba ako? Just press 1 kung naintindihan ni JC. So, kikwentuhan tayo. Yan. 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 Okay. Thank you so much. Okay na po yan. Maraming salamat. Okay. JC. Ngayon pa lang ibumabati na ako ng congratulations. Actually, kinukwento ko nga sa kanila pa rin na simula first day natin sa CICC together with Attorney Aboy at tinuruan tayo kung paano dapat natin gawin. Tapos nag-file kami ng case at nagpunta kami ng Manila City Hall para makumpleto po yung aming dokumento. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagpapile ng kaso ay dapat po konkreto at punong-puno ng sustansya at dokumento. So nagawa na po namin. So, nandito naman kami sa Davao. Hanggang dito po sa Davao, kami po ay nag-file din ng case. Kasi yung ginawa namin yung the case. Yeah. Siya sa social media. Ako sa likod lang. Lagi naman ganun eh. Under attack, underground, parang ganun. Nag-iingay si The King sa social media. Ako yung tumatrabaho sa ilalim. Yan. Laging behind the scene lang. Diba? Behind the scene lang lagi si JC. Pero, pinakamalaking bagay po talaga si JC. Kasi actually, si JC talaga po, yung may mga contact dito sa ating mga kailangan na tao. A little bit closer sa mic. A little bit closer daw sa mic. Yan, okay. Lakasan mo, JC. Yun. Yan. Kaya ako may payo kay Norman.
sigurado ako haharapin mo lahat to. Dalawa lang ang anin mo, dalawa lang ang kakalagyan mo. Kulungan o Kamatayan. Okay. Pumasok na tayo dito sa ating topic, Norman plus 8. Bakit nga ba merong Norman plus 8? Siyempre, pag tayo nagluto ng adobo, bukod sa karne, meron sibuyas, bawang, paminta, laurel, toyo, suka, at kung ano-ano pa. Para mabuo po itong tinatawag na kaso. At ang isinampa po naming kaso ay syndicated estafa. No bail. Matindi. Syndicated estafa, wala pong bail. Wala na po dito yung si Culaong, kundi harapin niya to. Marami pong kaso si Culaong. Hindi lang naman po itong aming ipinasa. Marami pong naging kaso yan kay Makagago, kay MG, at sa iba pa. Pero ang amin pong ipinail is syndicated estafa. No bail po ito. iiyak ka bata. Iiyak ka dito, Norman. At alam mo kung bakit ka iiyak? Eto na. Ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan kung bakit kami ni JC, kahit papaano po ay Walang uwian to. walang uwian. From day one, kami ni JC. From day one, magkasama na kami. From Manila City Hall to CICC to Davao, kahit saan kami magpunta, pag-aasikaso ng papeles, kausapin ng mga tao. Siyempre, may umuwi. Gusto ko nang May umuwi. May umuwi po na talagang isa na talagang ito talagang sobrang nasaktan sa kanyang naging experience kay Norman Mangusin. And of course, alam ko pong napanood nyo siya. Napanood nyo yung kanyang istorya, napanood nyo yung kanyang promise. Ito yung matindi, JC. Oo. Kasi itong taong ito, nag-promise na babalik siya dito sa Pilipinas this coming June para mag-file ng kaso kay Norman Mangusin. So, hindi na natin patatagalin. Ladies and gentlemen, the one and only, ang kauna-unahang OFW na umuwi para pag-aksaya ng panahon, pagbuhusan ng oras panahon, at gastos na rin. Magastos talaga eh. Palapakan po natin ang mami nating lahat. Mami, Karen Whitmore. Yeah! Ito na. Tapos ka dito. Yari. Guys, narinig niyo ako? Yeah, mami. How are you today? I'm good. Feel relieved. Guys, do you remember? Way back Siyempre naman. Naalala naman namin kayo. Kasi as you promise na by June ay pupunta ka rito sa Pilipinas at you nailed it. Nagawa mo naman. At maganda to dahil ito na yung final saga para kay Culaong. At at the same time mga kaplastik is syndicated sa estafa ang kanyang ikinaso ni Boss Erwin. So mabigat yun, hindi biro yun mga kaplastik. So pag sinabi syndicate estafa, hindi lang iisang tao ang sangkot dito. Marami. Damay-damay na lahat yun mga kaplastik. Kaya napapansin nyo mga kaplastik, nagsisitahimik na yung mga hindorotot na yan. Yung mga tropa ni Culaong. At the same time, si Alex Pabella may possibility na madadamay dito. Lahat ng gasoline station ni Alex Pabella 100%. Ibebenta niya yan sa mga investors para lang masalba yung kanyang kaso. 100% damay ito. Kahit yung kapatid ni Norman Mangusin na si Jam Antonio, damay dito mga kaplastik. 100% kasi naikwento rin to ni Mami Karen yung mga ginawa nito. At may possibility na pati yung nanay ni Norman ay madamay. Kung natatandaan nyo, di ba? So tuloy natin yung video. months ago na na-interview ako ni MG. Diba? Sabi ko sa inyo, sabi ko sa iyo, Culaong, yung mga ano mo, alipuris mo. Sabi ko, bigyan kita ng June. Pag hindi kita marinig, wala sa alipuris mo marinig ko, talagang babalik talaga ako. Sasampahan ko kayo lahat ng kaso. Ito na. Ito na. Ito na talaga. See? You So, think
You think I'm joking? No, Yes. no. So actually, si Mami Karen isa tumawag sa amin ni JC na wala po nakakaalam nito. For security reason, kailangan po niya kasi kailangan namin lakarin ang kasong ito na walang nakakaalam na siya po ay umuwi ng Pilipinas. Alam niyo naman ang kalaban natin, medyo Correct. traidor. So, si Mami, andito kami ni JC para suportahan, alagaan siya. Sabi naman namin sa inyo, lahat po na gustong umuwi at gustong magpatulong sa amin, anytime po kami para sa katotohanan. So, Mami, anong experience mo naman? So matindi pala to si Kulaong, no? Well, Ikinaso. it is not easy, guys. I'm telling you, it's not easy at all. You had to take your time to come to Philippines. First of all, you had to have a gut, and also you had to have a good communication. Yeah. It's like these two guys. My God, I'm really thankful to these two guys. Without them, I Lapit cannot mo. do Yeah. this. I cannot do this without them. From day one, from June 1st until now, I'm really thankful for you guys. Yeah. You're Thank you most so welcome, Mami. Kasi Thank you, JC. katulad ko po, ako, hindi lang si Mami ang nagsampa ng kaso, pati po ako nagsampa ng kaso. Maano lang, kasi may nagtatanong kung naisampa ko yun. Siyempre, naisampa ko po yung aking kaso. Pero yung akin, bailable. Kasi, kung natatandaan nyo, lalo-lalo na doon sa mga nagko-comment, Romy, dugas bigas, yung bigas pinagbili ko, ibinenta. Yari. Diyan po siya may kaso. Kaya mag-ingat po doon sa mga nagsasabing Romy, dugas bigas. Baka madamay kayo. Umiwas Si kayo Casper dyan. yun. So may kaso na po si Norman para dyan sa paninira sa akin at pananakot sa akin. Bailable yung sa akin. Pero yung kay Mami Whitmore at sa kanyang mga kasama, mamaya po namin sasabihin. No bail. Martial muna. Siguro mga 5 muna sabihin natin. Yeah, sabihin muna natin yung, hindi, wag mo na 5. 5 muna. Kasama sa magbigay muna tayo ng 2. Yung nagaganyan. Okay, ibibigay na po namin sa inyo ang ilan sa mga nakasama sa top 8. 5 muna. Ano yun? Ay, hindi, wag na natin sabihin dong batalan. Wala namang maniniwala pag sinabing dong batalan agad, di ba? Kaya wag na. At saka Yama. Oo, wag na natin banggitin si Yama. Well said. Oo, kasi kapag sinabi mong may dong batalan, it takes 2 to tango. Correct. Kasi Mami, sabi nga ni Atty. Aboy, kung walang dong batalan, walang Norman. Kung walang Norman, walang dong batalan. Precise. Correct. So si Dong Batalan po ang number 1, siya po ang nasa top 1. Oh, congratulations! Congratulations. Ayan nga yung sinasabi ko pa noon pa sa mga recent content ko eh. Kaya nga malakas ang loob ni Norman Mangusi na okay lang sa kanyang sampahan siya ng kaso na mga kaaway niya. Kasi may mga umaalalay sa kanya sa likod. Gaya nga na sinabi ko, may malaking sindikatong humahawak sa taong yan eh. Kaya nga ganun-ganun na lang nila. O tamo ko, isa na doon sa mga statement ni Alex Pabella doon sa phone call nila ni Norman. Diba? Sabi niya, kaso lang yan, kayang-kaya lampasan yan. Wala yan, gasino lang yung kaya naman piyansahan yan. Pagkatapos, pwede na tayo makapagsimula muli. Diba ganun yung mga parati nilang litanya? Kasi sanay na yan eh. Alam nila yung kalakaran sa korte. Alam nila yung kalakaran sa mga ganyang bagay. And that's the reason why kung bakit okay lang kay Norman, okay lang kay Alex Pabella na masampahan sila ng kaso kasi nga bailable nga naman dito sa Pilipinas. Pero por kay Karen Whitmore hindi biro yung sa kaso ni Karen Whitmore dahil ang sinabi niya is non-bailable. Syndicated stapa ang isinampa niya doon dahil nga matindi nga yung ninakaw sa kanya base sa kwento ni Karen Whitmore kay Makagago, di ba? Kung natatandaan niyo po, kung i-revisan niyo po yung interview ni Makagago kay Karen Whitmore, ganong kalaki yung nanakaw niya. Kasama na doon yung mga kapatid ni Norman Mangusi na si Jam. Delikado talaga yon mga kaplastik, kaya nga sinabing syndicate stapa eh. Hindi lang iisang tao ang madadawit dito. Damay lahat yan mga kaplastik. Kung sino man yung nakinabang sa pera na ibinigay ng mga OFW. Diba? Malinaw na malinaw, mga kaplastik.
At isa na doon sa mga sinampang kaso ni Boss Erwin, yung pagjajabol daw. Diba? Yung may mga video call daw. At saka isa doon yung mga sinabihan siya ng Romy Dugas, di ba? Mahirap yun kasi elements of cyber libel yun. At ipinakita mo yun sa iyong social media accounts kung paano mo inakusahan yung tao na Romy Dugas Bigas, di ba? Saan na to si Casper? Parating sinasabi niya yun sa video niya. Kaya nga biglang tahimik yung mga kampo ni Norman, di ba? Pati si James Tenso, di ba? Huwag nating kakalimutan yan, yung mga kupal na yan. Yung mga alagad ni Norman, dapat padamay din yan, mga kaplastic. Sedong. Ito na. Ito na. And for the top 2, ang nag-iisa, ang balyena ng bayan, Yamatan! Tan 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 Yari. tan tan. And now, ladies and gentlemen, for the top 3 of the Norman plus 8 is Beno! Tan tan. Sorry, Beno. Benok. Tan 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 tan. Yun, hindi ko nakilala yung Benok na yun. Ito na yung top 4. Ito na. Ikaw na mag-announce ito. Dating kaibigan mo to. Sorry pare pero wala akong magagawa. Sorry, Bon. It's Bon. It's Bon. Kilala nyo naman si Bon. Tan, tan. Hindi na natin kilala yan. Tan, 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 tan. Okay. Ito na yung isa. Itong isa na to, nakasama sa top 8, ito po sana, akala namin nung una, talagang gustong magbago, gustong makatulong. Muntik na itong ma-interview ni MG. Muntik na itong ma-interview ni MG. Akala namin lalabas. Mami Sabi Susan? namin, sige, pag lumabas ka, bati-bati na tayo. So, naguhugas ka ng kasalanan, natulungan mo kami. Pero hindi. Matigas ang ulo mo, kaya ikaw ay kasama. Ladies and gentlemen, top 4 na tayo. Ang top 5 natin is Limor Creation. Tan, tan. Labor Creation. Kala ko siya, no? Tan, 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 tan. Mamaya ako sasagutin yan. Top 6. Isa pa? Isa pa. Ikaw na. Bibitan ako eh. Yung ex ni... Yung ex ni Kulaong. Yay! Walang iba kundi si taga-Japan. taga-Japan. Now, you know what, Umen? You know who she is? Yeah. I don't wanna Taga-Japan. mention her name. Oh, but hindi na natin may mention ang name. She has playing a very good, you know, Yeah. a big... Hindi na po muna natin tatanggap, i-mention itong tatlong natitira. Very ano po kasi nasa abroad po ito. Yung dalawa lang nasa abroad, yung isa nandito sa Yeah, Pilipinas. confidential pa po itong tatlo. Pero itong top 5, inuulit ko, Dong Batalan, Yamatan, Benok, si Bon, at saka si Limor Creation. Remote Creation. Okay. So yun po, Kulaong. may Nasa tatlo pong natitira, hindi po muna natin i-mention itong tatlong tao na to. Sila po ay medyo nasa confidential pa. Confidential file pa sila. Yeah. At although kasama na naman sila, hindi lang po namin muna pwedeng sabihin sa inyo kung sino yung tatlo. Malamang po doon sa iba na sinasabi Puro kayo lahat. Sausaw, ito pong tatlong ito ay that was 2007, 21. 2020, 2021, kasama na namin ito. Kaya kilala namin itong mga ito. Marahil yung iba hindi nyo po ito kalala. Okay, may nagtatanong dito, bakit daw hindi kasama si Casper? Okay, ganito po yan. Ang nakapile po kay Mami is yung mga nanloko sa kanya. Correct. Nanloko sa kanya about sa pera. Yes. Nung panahon pong yun, wala pa naman po dito si Casper. Correct. Wala pa si Casper. Kaya hindi po siya nakasama. At may nag-mention Okay. din dito, ang tungkol naman din yan kailan nyo kung sino? O si Mang Kanor, si Alex Pabela. Bakit daw hindi namin isama sa kaso si Alex Pabela? Actually, mga kasama, sabi ko nga, yung pong kaso na sinampa po namin, tungkol po ito sa pera, sa panloloko kay Mami Karen Wilmot. Yun lang. Wala naman tayong pwedeng ikaso tungkol sa panloloko ni Alex Pabela. Wala lang siyang ginagawa kundi mang-asar din, suportahan kay Norman. Pero
ito po ang good news. Alex Pabela is siya po ang gumawa ng kanyang hukay. Alam niyo po kung bakit? May Bakit? mga nakausap na po kami matataas na tao ng ating mga kapatid na Muslim. Sila na po ang bahala. Sila I na guess. po ang magtatrabaho ng legal. Legal po nilang gagawin para kay Alex Pabela. So, some information of Alex Pabela ay ng kapatid natin mga Muslim na taga-bar na nakausap namin. Si Sir Yulin po ang mag-update sa inyo. So, doon po sa I guess. bakit po hindi kasama si Alex Pabela ha? Hindi po natin pwedeng kasuhan kasi sabi ko nga, wala namang nilokong pera, wala namang hiningi. At wala pa po sila sa sirkulasyon nung panahon na niloko nila. Yan. So, Mami, ito naman ang ano masasabi mo sa mga OFW na katulad mo. Alam mo na humahanga po kay Mami Karen. Alam niyo kung bakit? Guys, don't be scared. If Yeah. you're like me, I know it's hard life in abroad. You work hard for your money, and yeah, you have a good heart like me. I idolize this person. I thought he was real. He was genuinely care for the people during pandemic, but I was really disappointed because he was not real at all. He just used a Marcos name to basically Scam. scam people. But if one of you guys, OFW or Filipino who live abroad like me, immigrant, all you do is keeping in touch with CICC, Yeah. Attorney Aboys, and the others attorneys. They're really good, and if you want to communicate them, you can do it online. Yeah. JC will give you the link, and of course, this case is take time. It take time, but I have all the time in the world. I would like to tell you guys, if you want to do it, then go for it Yeah. and make things happen. Like me, I'm a busy person, but I make time to come here. And I said, when I promise, I will do it. I will commit. I will search for justice Yes. because this is not fair for me and for the others. The money I work Yari ka talaga, Norman. not enough sleep just to support his channel, and those palipad and humanitarian, anything else, doesn't matter to me. Just the money that I borrow from the lenders that I until now I'm still paying for it. It's really painful for me because that was a lend to him. It's not given. The given was the humanitarian and palipad that was given. I don't care about those. I don't care about those money. All I care is the money that I They borrow borrow. Yeah. from the lender in UK to give him assistance for his lawyer throughout his campaign for senatorial. I mean, you can see. I think you can see some of you guys in the YouTube. We have a campaign agency Ayuki. We during pandemic we have video and we campaign him for Yeah. senator and all those things behind the scenes. And it's really painful for me when I heard one of the ex employee Binok. I'm sorry, Binok. I promise to you that I will not involve you, but I'm sorry. I cannot. I Kasama sa list, eh. can't do it because you involved to it as well. Yeah. You know yourself. The money I had been Ganun saving, talaga. you also involved, right? So I'm sorry I let you down. And also those people around is been very quiet because well they are abroad anyway. They don't believe with the Philippine justice, the agencies that the government provide with. But guys, believe me, there are good people around. It's not all the government agency are corrupt. There are also a genuine people who willing to help Yeah. us like me.
OFW and a Filipino who live in overseas like me, because I am OFW, also an immigrant. I live in UK for many years now. Yeah. And for me, it's really painful that the money I work hard during pandemic. I work in the clinical sector. You know, I work with patient with COVID. I work extra shift and I help Filipino who suffer from the victim of pandemic, of course, because I thought this man is a hero. I even, guys, I idolize him so much. If I can't tell you, how can I say this? Like, when you idolize someone and you want him to be everything that he said, you believe it. Everything. So if I put him on the top of pedestal, I will do it for him. That's why I idolize him. But I'm really disappointed because he's not worth it. He is a number one a scammer. Yeah. I'm sorry. So you guys, Ito yung mali kasing perspective ng mga tao. Na kapag nakikita din siya sa social media na mayroong pinapakitang nagbibigay ng mga limpak-limpak na bigas, limpak-limpak na mga delata, yung mga nakikita mong drama sa social media, ito yung perspective ni Karen Whitmore na, ay, ang galing naman, nakakapagpa-donate itong idol ko. O yung a-idolin mo pa lang ng isang kabang bigas bawat pamilya. Tapos may mga drama pang ipinapakita yung tao na naaantig yung puso. So mas madali kasing mabiktima mostly yung mga OFW na babae. Yan kasi yung psychological terminology na kapag ikaw ay mamboboladas ng tao, ang unang itatarget mo syempre yung mga senior citizen, yung mga taong may bukal, yung mga bukas palad na gusto rin tumulong with kulaong. Pero unfortunately, it is not that i-figure out sa isang tao na talagang tutulong ba o scam lang yung mga videos na nakikita niya nung pandemic. Mali kasi yun. Bago kayo magbigay tulong sa mga tao, investigate. I-research nyo muna yung background ng taong iniidolo ninyo. Kung may mga recent issues siya o may mga taong may mga ginawang kakupalang taglay ang nilalang na yan, alamin mo muna kung may mga negativity thoughts yung mga bashers sa social media. At huwag ka magagalit. Una sa lahat kasi ang mga Pilipino kapag may bashers yung idol nila, nakiki-altercation ka sa mga bashers. So nagkakaroon ng away-away. Parang yung nangyayari sa politika, di ba? Maraming galit sa Duterte, maraming galit kay Marcos. Kaya tuloy yung mga bashers o yung mga netizens na maka Duterte, mga maka Marcos, nag-aaway-away. So hindi nila ini-investigate yung mga internals ng tao na iniidolo nila. Kasi nakikita nila yung mga positive. 'Di ba? Hindi nila nakikita yung negative, yung evil side ng mga taong 'yan. So yun ang mali. So bandang huli, nabibigo ka, napapahiya ka dahil yung ego mo, akala mo mabuti talaga ginagawa, yung pala hindi. Kademonyoan din pala yung mga ginagawa. So yan yung maling perspective na dapat baguhin ng mga Pilipino. Yung huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga sikat na tao. Yung nakikita ninyong nakabarong, nakaputing shirt, may mga clothing line, may mga sponsor. Natural, yung mga sponsor na yan, negosyo pa rin yan eh. Hindi porket maraming sponsor yung tao, ibig sabihin trusted na siya. Hindi. Negosyo pa rin yan mga kaplastic. Kaya kagaya ni Willie Rebilla, di ba? Marami nagtatrust sa kanyang mga sponsor, mga products, mga nag-i-invest sa kanyang mga produkto. Di ba? Pero hindi talo. May mga ginagawang kakupalang taglay ang mga artista man yan o politiko.
Diba? Sa panahon ngayon, nahirap na magtiwala. So, wala eh. Mali kasi yung perspective sa buhay na kailangan mo talagang maniwala sa mga sikat. Kailangan mo rin mag-imbestiga. If you wanted to file a case against this person, go for it. You don't have to come him to Philippines and do it. Just do it in online. And of course, if you want someone to help you, you can contact GC and the Kings. They're the one who willing to help you. That's what I did. And I'm glad I met these guys. Without them, I don't know. I'm just probably just I don't know. I can't say anything apart from I'm grateful. I'm really grateful for these two guys, and also the CICC Attorney Aboy and Yeah. the team are really good. They're really good team. Thank you, Attorney Aboy, for having us, and Yes, thank thank you for you. your help. Of course, Guys. kina Attorney Aboy sa team niya, so, Yes. from the attorneys na nag-assist sa amin, and sa lahat ng investigador. Sabi Yes. ko nga po sa inyo, kaya po naglabasan ang pangalan na to ay dahil po nakakalkal po yan ng investigador. Hindi naman po ito pagbibintang, ito po ay may katapat na talaga namang pinagkakitaan nila, hindi lang si Mami Karen, hindi lang kung sino-sinong OFW, na napakarami po. Bigyan natin Mami ng sample. Kasi, inaano nila, bakit daw, itong platform po ng YouTube, although talaga pwede magpalipad. Kaya salamat po sa nagpapalipad dyan. Platform po yan. Hindi po yun masama. Kahit kay Norman o sa kung kanino man, di masama. Ang masama po kasi nito, kung natatandaan nyo si Norman Mangusin, lalabas na. Pinamamalitang lalabas na, kailangan ng pondo. So siya po ay nangungutang sa mga OFW. Nung si Norman naman ay kumampanya, lalaban ng senador, nag-gather din po siya ng napakaraming pondo. Yun po ay utang. Yun po ang hinahabol nila. Hindi na po nila hinahabol yung mga ginamit na humanitarian kuno. Sabi, magpalipad kayo para humanitarian. Hindi po nila hinahabol yan. Alam po namin na napaka-generous ng mga OFW. Ang hinahabol po nila ay ang mga inutang. Correct. Dahil kapag inutang, dapat ito ay Bayaran. bayaran. Yes. At isa pa, sa mga insultong ginagawa niya, isipin nyo, si Mami Karen, hindi daw kilala ni Norman Mangusin. Yeah, tinatawag pa ako guys ng matanda. Amnesia. Ano ba yan si matanda? Pag untugin ko silang dalawa ni makagago. and yet, Grabe yun. while ago, he was having something to eat with his alipores in some kind of waiting seed. He actually mentioned my name. How can he not know me? Natatandaan niyo yung Yes. the word na padalhan mo ng 250,000. Yeah, si Karen Whitman. Karen Whitmore. How can? And then Tama. he doesn't know that. He even called me matanda. I'm sorry. Kulaong, don't call me matanda. You can call me ugly, but don't call me matanda because I'm not matanda yet. I'm still young. Yes, of course. Oy, shoutout sa inyo lahat dyan nanonood. Hindi lang kami makabasa ng comment kasi nakapokus lang po talaga kami. Nakapokus Thank kami. you guys. Yeah. And then, of course, ladies and gentlemen, I'm willing to thank Mami Karen because when Mami Karen, I met with JC, actually, I am very amazed. He's so beautiful. Oh, And thank you. JC po, simula dumating si Mami Karen, magaling na po mag-English. Yeah. Po. Oo. Oh, yeah. I'm right, JC? Oh, blessing. And of course, sa Mami Karen, sa inyong husband, na napakabait, very supportive. He knows everything. Sa inyong mga anak na Yes. very, alam niyo po, si Mami Karen po is suportado po ng kanyang napaka-pogi at Yes. napakabait na asawa. Yes. Mga anak niya. Yeah. So, kino-call out ko lang dito, mga kasama. Call out sa lahat ng OFW. Call out sa aking kaibigan, Oy, thank you so much sa inyong palipad. God bless you guys. Thank you so much. At call out kina May Timanong, kina Nasukir. Yeah, Puna Yeah. Super, thank you. Yeah. Without you. Sa lahat ng Angie, and of course, Yeah. Nasuker, he is so Nasuker, helpful. yeah. My God, I can't thank him enough. Sorry, bro Nasuker. yung organization nyo sa ni Nasukir, itong elite,
Ano nga yung elite nyo? Yun na yung kinanasukin doon, samahan nyo. USA Elite. USA Elite. Hindi ako kasama. Yung USA Elite, call out po sa inyo. Alam ko po, malaking pong pera ang nanakaw din sa inyo. Niloko kayo. So, may mga way po. At tulad po ng sinabi ni Man. By online po, pwede po. Just click. Ay pipin po namin dyan itong kung saan po kayo pwede pumunta na website. Pwede po kayo mag-file ng kaso via online. Kung gusto niyo naman umuwi at gusto niyo personally na maglapag ng kaso katulad ni Mami Karen. Kung gusto niyo ng tulong, tawagan niyo lang po kami ni JC. Basta pakiusap po namin sa mga balikbayan, magtagalog po kayo para po tayo madali. Bless you. But by the way, Mami, can we have a message? Halimbawa, kaharap mo si Norman Mangusig ngayon. Ayan, si Norman Mangusig niya. Oh, ha? Susunod! Kaharap mo ito si Norman Mangusig, Mami. Right. Paano mo siya kakausapin ngayong oras na to? Look at the camera. Sabihin ko sa kanya, Idol, kumusta na kayo? Oh, sana yung promise mo sa amin na paglabas mo, kami, bigyan mo kami ng, ibayaran mo kami. Kaming lahat taga-AFCI UK. Nasaan na yung promise mo sa amin? Ano ba yun? Ano lang yun? Sabi-sabi lang yun? Pang ano lang yun? Pang, ano ba yun? Yung tawag na pang ano lang? Pang, Panloloko? Pang-uto? Pang-uuto? Pang-uto. Yeah. Oo, yun lang. Yung, yung sabi mo na, yung pag ako ay lalabas, promise ko sa mga mami, I'll give you loads of benefit. Mami, may tatanong lang ako. Meron ka bang natatandaan na isang pang-uutong word ni Norman kung paano siya mangutang? Dinadaan ba niya sa password? Hi, Mami, kamusta ka na? Gano'n. Yung umiiyak? Actually, we have so many Zoom meeting. Zoom meeting niya. Yeah, Zoom meeting. And before the election 2022, once I remember that I was at work because I'm a night shift. He did call me. It's a bit rude. He didn't even say, "Hey, Mommy, how are you?" Just directly, I want to talk to you, like that. No manners at all. Yeah. And I reply, "Is that you, Idol? I'm sorry, I can't hear you. I call you tomorrow if it's okay." Then that was it. And then I tried to message him. And actually, I have a little bit of short of his messages back to me. His reply said, "I call you back." Yeah. Para siya may patagong pera kung makipag-usap, ano? Yeah. But those time is just, I don't know what to say, guys. Really, Yeah. I lose words. I don't know if he just make a promises for. I don't know, but I can't really explain how I get involved with these guys. Maybe I was just blind or deaf because JC was there and I was watching him actually when he was on live with the loads of rice and PPE and milks, and I was really adore him. I was idolizing him. I said, "Oh, this guy is so good, and he looks so real." Yeah. You know, I when he started the Mayaman challenge, I become like I want to challenge him. Yeah. Yeah. Because some OFW is very generous, especially to help challenge people. And I was searching for a group that who also supporting him. So I phoned Alicia D. Yeah. Because I was watching, of course, the YouTube with Lemor and Yama Yeah. and Victoria and
the others, and I find a way to message Alicia D if there is a group in UK that I can join in because I want to help. That's what we established IPCA UK, and then we from that we able to communicate him through our president. Of course, I don't want to mention their name, but I feel like I'm really disappointed for these two couple. I treat them like friends, one husband and I. But I feel like betrayal of trust. Feel at the moment. How about mami? Ito yung gusto ko itanong eh. Gaano kalaking pera? Sa peso na to ha, sa peso. Sa Philippine na currency o Philippine money. Magkano totally yung bukod dito sa mga palipad ha? Itong mga palipad. Iwan na natin itong palipad. Yeah. Napalipad din is napalipad. Itong pera na hiniram sa'yo, inutang sa'yo, o niloko sa'yo, na magkano to? Hindi kasama ang palipad, inutang lang. In total, Yeah, in total. with including the interest and plus Yeah. my husband also, Yeah. almost 30,000 pounds. Yes. 30,000 pounds is equivalent to times 80. Nearly 2 million pesos. 2 million pesos. And as real My guys, I have a supporting evidence. All the bank statement I represent, all the transaction, the people had been transaction, is all forward to the CICC. So Yun na nga yun, yung may mga record transparency na bank records na ipinakita ni Karen Whitmore doon sa interview ni Boss MG. Yung may mga nakapangalan doon sa pamilya ni Norman, tsaka ni Don Batalan, Yamatan, at yung kung ano-ano pa mga nakabanggit doon, mga ka-plastic. So, 100% damay talaga tong kapatid ni Norman. Hindi pa pwedeng hindi, mga ka-plastic, kasi nga nakinabang yun. And that's the reason why makikita mo na may sariling negosyo na tong si Jam Antonio Mangusin. So nangangahulugan na yung mga perang yun, nagkaroon pa nga siya ng sports car, di ba? So nangangahulugan, baka yung pera na yun na pinangpundar niya, baka galing sa mga mamis, allegedly. Pero hoping talagang lalabas at lalabas yan. done. Almost 2 million. Actually, hindi naman hinahabol yata ni Mami yung 2 million. Pero kailangan pa rin bayaran ni Norman. Alam mo, actually, Mami, may nagsabi. Wala na nga eh. May nagsabing isang abogado na sa tingin niya, kahit nagkaso tayo kay Norman, wala na raw pambayad si Norman. Kasi kita naman daw natin walang pera. So walang pera si Norman. So, etong mga kasama niya na top 8, papaano yan? Delikado kayo dyan. Well, Hindi man makabayad si Norman, siguradong dapat kayo ay magbayad. Akwa pa na. yes. Yan. Yes. Thank you, JC. Thank you, JC. But akwa pa na. Yeah, cheers. Excuse me, guys. These guys, good help. I told you, we're not spoke in Tagalog when JC and I went together with Ma'am Karen, ha? Can you recap that question again, please, Yeah. the King? My question earlier is, may nagsabi kasi na baka daw hindi na makabayad si Norman. Kasi si Norman naman talaga, kahit akong tanungin mo, wala nang pera yan. Wala na talagang pera yan. Ang pera niyan, inambabalato lang sa mga kasino. Wala na talaga. Na-file natin, sisingilin natin, natalo siya. Ang mangyayari niya, magpapakulong na lang yung kabayo niya. Magpapakulong na lang yung Norman Mangusin yan. Hindi na makakapagbayad niya, wala ng pera eh. Pero, the rest, nakasama sa Norman plus 8, kayo ang siguradong Yes. magbabayad. Sorry, guy, you have to. Yari. Especially those person that has been on all the transaction. I'm sorry, but you have to. You have to. You have to Kasi, issue account. Then you have to do. You're accountable. especially Dong Batalan dito eh. Especially yeah, Dong yeah, Batalan. Those Dong connection. Batalan is a big star. Yeah. Bukod kay Norman He is the Mangusin. messenger.
Yeah, this the messenger. Who is the messenger? And of course, yung mga perang ipinapadala ay sa pangalan ni Dong Batalan mga katak. Inuulit ko po, Tama. ang aming kasong isinampa kay Norman Mangusin at the rest sa Norman Plus 8 is syndicated estafa. Non-bailable. Hindi na po kayo makakapag-bail dito. Damay-damay na yan. May interrupt you. It's not necessary that Dong Batalan's name the senders, but as soon as the people they give us the name to send the money to Philippines, actually Batalan had it. He collected it from them. Yeah. Yes, so it's like him. Although he's not his name on the senders, but he's the one who received the money. Yes, of course. So At hindi lang ikaw, mami, ang nakita ko mga marami resibo. Sa ibang country, marami ding mga nag-resibo. Kaya nga sabi ko, kino-call out ko lahat yung iba na nagpadala talaga ng pera dito sa fake FFCI na to. The FFCI is a humanitarian foundation founded by something oh, yeah. something Filipino Inc. something I na can't ginawa ni na Norman Mangusin and ang president nila IC, Dong Batalan. And of course, wag po natin kalilimutan, ito pong FFCI na to ay hindi rehistrado. Yeah. I know that now. Before I believe what they said was, they said, oh, it's registered, but it's just a lie. It's a lie. It's a lot of lie. Pero tanda ko nung una about pagre-register nilang FFCI, kung natatandaan nyo ito, nangihingi pa siniyaman ng pondo para ma-register yung FFCI. So nawala. Yeah, natatandaan nyo yun? Natatandaan mo, JC, yun? Oo, kasi kailangan nila ma-rehistro, 2 beses silang na-deny, di ba? So, shout out muna sa mga kaibigan natin dito, si Bungo, Nadyan, Bungo TV, Macmac Pablo, si Sir Yulin, sino yung mga nakita ko kanina, si Naka Aruba, yung mga kaibigan natin yan, si Monica, naririto na, of course, Monica, si George, si paring Nasukir. Yan, ang napakagandang lalaki ng yeah. Especially Nasukir, malaking naging tulong ito. Yes, Yeah. indeed. All the advice and communication. Without him, actually, when I received Binok's reply, because I always I send messages to Sir Batalan, ask for update, Yeah. and have no reply. I had really enough, and I messaged Binox, and Yeah. I'm thankful for Binok for reply me and being honest. And when I already forward the composition between the messages to Binok and me to the CICC anyway, so I don't need to discuss this anymore. Yeah. 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 So, ang pinaka-importante po dito, mga kasama, katulad na ipinangako namin, so pasensya na po at na-adjust po tayo sa halip na June 10 po natin, ilalabas sana ito, ginawa po natin itong June 9. Kasi nga po, dapat po, bukod sa kaso natin inilagay sa CICC, meron pa po siya sa Manila City Hall, meron po dito sa Davao, at dapat po ay meron pa siya sa General Santos. Lumindol lang. At huwag pong kalilimutan, Norman Mangusin, may tsaong ka pa sa akin. So magkita-kita tayo. Philippine Looper niya. Ka na, Norman Mangusin. So guys, hindi na po natin Philippine Looper. mahabaan itong live na ito. See, it's almost 35 minutes. Okay na po kami dyan. Okay na po kami dyan. Ang mahalaga po, kayo po ay na-update namin. Inuulit po namin ang kaso pong isinampa namin sa grupo ni Norman Mangusin, Syndicated Estaba, nakasama sa top 1, Dong Batalan, Yamatan, si Benok Batalan, si Bonbon, Limor Creation, at itong isa na Iyot patlo. nasa Japan. At hindi lang po yan. Bibigyan na namin kayo ng clue. Meron po ditong madadamay na mag-asawa. So yan pong abangan nyo na yan. Very confidential. Sara Diskaya. Hindi, Joke lang. And one is in Philippines, I guess. I Yeah, don't know if she's nasa still Pilipinas here. yung isa. Maybe not. I don't know. Yeah. Na-search natin na yung sa Hinahanap namin yan. So inilabas namin po ito na may matibay kaming ebidensya. At of course, maraming salamat sa inyo lahat, sa inyong pagsuporta. Tuwing magpupusa ko kung nasaan kami, especially to Attorney Aboy, sa kanyang team, sa legal team, sa kanya attorney,
sa mga investigador, sa lahat ng staff, sa lahat ng mga pinuntahan natin, of course, sa opisina ng Manila City Hall. Consular Geneva. Yan, maraming salamat. Of course, sa lahat ng mga taga Davao, mag-ingat po kayo palagi dyan. Of course, sa aking napakabait at napaka-supportive na asawa. Yes. Isipin mo, Sister, hiniram thank ako you. ni Mami Thank you for lending to me. hiniram ako ni Mami Karen sa aking napakamahal na asawa. Ay kaya naman po ay so this is it. Hopefully guys, hopefully. Sabi ko nga po, alam nyo naman dito po sa Pilipinas, ang magkaso hindi lang magastos at napakatagal. Pero hopefully, ito na po yung hinihintay natin lahat. Yung po mga kaso ni MG, marami po patong mo na kaso mo, Norman. Patong-patong ka na, pero tandaan mo, Norman, meron kang kaso na no bail. Yan na. Diyan ka na matatapos. So, sa lahat ng Kawawa. ng anti-Kulaong group, anti-Norman Mangusin, sa lahat ng mga Kulaongers, yan, sa lahat ng kalaban ng mga dagang dingding, ha? Dumadami pa kayo, ha? Hindi naman kayo pinapanganak, dumadami kayong mga ulaga, ha? Of course, ni-update ko na po kayo. Na-update ko na rin po kayo para kay Alex Pabella. Pero yan po, ibinibigay ko na, yan topic na yan, sa aking kaibigan, kay Sir Yulin. Ha? Siya na po ang mag-update sa inyo. Pero delikado po talaga dito si Bolo. Delikado, oo. Ay, isip mo naman ang kasama, walang bitaw. Walang bitaw. So, Mami Karen, last message para sa Last kanila. message to the my fellow Filipino, OFW, and immigrant. If if you've been scammed by these guys, please go ahead, file a case. You don't have to come home to Philippines to do it. Just do it online. They were willing to help you. The CICC are a very good agency. The pamumuno ni Atty. Aboy, they're really good team, and they're very helpful. Basically, they're unique team. Yeah, just do it online. Don't be scared. Yeah. Because if you're scared, you let him go, guys. You know, for me, I said to MG, I will come to Philippines and file a case. I did stay to my promise, and I'm here now, guys. I know it's not easy for me, but I have been supporting with my husband. He's really supporting with me and my sons. And of course, these two guys are really good to me. And I thank God that I found somebody who's willing to help me throughout my fighting for justice. So, yun. Ang gaganda ng mga message po dyan. Hindi ko na lang po namin ma-mention. Of course, sa mga nagpalipad dyan, maraming salamat po. Thank you so much. At hopefully, ito na po yung mga sagot. At sabi ko nga po sa inyo, hindi pa dito natatapos. Kasi, mali mo, pagdating ng araw, pag talaga pong nakuha na namin, yung talagang 3 pa, kumpleto na po. Actually, meron pa eh. Marami pa eh. Marami. Mayroon pa Lampas ng 8 eh. Kalma. Sorry. Kalma. Excited Abot yan. ng 15. Baka biglang mawala yung mga taong hinahabol nyo. Easy lang. Pinasa namin dokumento. Kino-connect talaga nila eh. Kaya ang dami pa eh, marami It take pa. time. It take at It least 2 take time. years. 2 years, guys. But be patient. You get there. I'm not rushing. Ako nga, All the gustong-gusto time ko in the nang world. banggitin yung ano ngayon eh. Pero yun lang po, yung aming masasabi. So, Norman plus 8 is real. Yan. As JC, ano masasabi mo sa ano mo? English. Please. English, please. English. Pass. Oh God, JC, come on. Anyway, before I go, guys, Yeah. from the bottom of my heart, thank MG for his platform. MG, thank you very much for your team. You are the best. Thank you, MG. Me too. And of course, Nasuke, my bro in California. Thank you, bro. And this At, dali, nawala ako. Yeah. So, sa mga kahombre ni MG, kay MG, saludo kami sa inyo lahat, sa lahat ng vlogger na anti-mangusin, from pinaka Aruba, Mac Pablo, Yulin Marcos,
Bungo TV, kay Sir Irving, siya JC De La Cruz, sino pa mga vlogger natin dyan, sina Debunk, sama na natin yan, sina Don yung kaaway lagi ni Dagat Dingding, Don Sebastian. Lahat po kayo, ay sama-sama po tayo mga kasama. Huwag natin titigilan hanggat may hininga pa si Norman Mangusing. So, sabi ko nga po, hindi natin aasahan ng pagkakataon. Malay mo, isang araw, makasalubong namin si Norman Mangusing. Kung natatandaan nyo, hanggang Sheraton, hanggang Okada, pinuntahan namin talaga. We did. We won We did. 780 Yeah. na machine. Yeah. Nag-try po kami at I won. He doesn't want to do it, but I pushed him to do it. I said, do it, bro. Come on, do it. He did. He did 780. 780 pesos. At ang puhunan namin is 100 lang. Tumakbo na ako. Ayoko magsugal. So guys, thank you so much sa inyo lahat. 519 na Thank you, viewers. guys. Doon po sa lahat ng lahat ng magre-reaction nito is open po ito para sa inyo lahat. Pasalamatan nyo lang po ang aking kaibigan, si Parang JC, si Mami Karen, of course, The King's TV, My adopted sa inyo son. pong lahat. My Yeah. adopted son. Ako po talaga ang nawawalang pangatlong anak ni Mami Karen. Di ba, Mama? Bale mo, makapunta kami ni You JC are sa my UK. adopted brother Yeah. and sister, you wife. Yeah. So guys, to all of you, maraming salamat Thank sa you, pamilya guys. ni Mami Karen na nakakasama po namin. Actually, halos lahat yata kamag-anak ni Mami Karen. Yes, thank Minute you. up po namin sa kanilang suporta. Sa pagtitiwala, siyempre, of course, kasama po na ni JC, pinakalala po kami na kami po talaga yung mga nawawala niyang pamangkin. Yes. Kami po yung pag-aaralin yata ni Mama Karen sa sa UK. Of course, yeah. Welcome. Welcome. Si JC guys. po, parang ayaw sumama kasi kaya daw po alamig English ang hindi. Alright. So guys, I love you all sa inyo lahat na Love you nagpalipad. guys. Thank you for watching. I love you. Thank you for watching. Itong tatandaan nyo, hindi lahat ng nagtatago sa batas ay pwede natin pabayaan. Katulad ng ginagawa ni Dong Batalan na nahimik pero siya may kasalanang iniwanan. Ganon din po si Norman Mangusing. Kung natatandaan nyo, siya po ay nananahimik ngayon. Ginagaya niya si Dong Batalan na kapag tahimik na hindi na siya mapapaila ng kaso. So, mali. Too late. Mali. So, ito na. This is my final word. Para sa Norman Colaong, harapin mo ang iniharap naming kaso sa iyo. Syndicated Estafa, no bail. Plus 8. Maraming salamat at mabuhay po kayo lahat. Thank you Peace, for watching. guys. I love you all. I love you. Thank you. Love you. Thank you. Yun, dito na nagtapos yung kanilang live stream nila Erwin The King CR at ni Sir JC. At higit sa lahat, ang pinaka-inihintay natin na si Mami Karen Whitmore, mga kaplastik, na kung saan ay ito na po yung pinakamabigat na kaso na isasampa ni Karen Whitmore sa 8 tao, including si Norman Mangusing, sa kasong syndicated estafa, mga kaplastik. So non-bailable yan. Walang piyansa. Doon na siya mamamatay sa kulungan, mga kaplastik. Pero depende. Mahirap na rin gawing negatibo yung aking... mahirap na rin i-kontra. Kasi nga kung si Susan Yancy nga, non-bailable yung kaso niya. Kahit yung kasama ni Norman Mangusing na isa, yung artista, na scammer din that time na dahil sa sa illegal sa face mask. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero non-bailable din yun, pero nakalaya. So wag naman sanang umabot sa puntong ganun. Sana nga talaga na baon na talaga to sa naniniwala ako na sa itsura pa lang ni Norman Mangusing sa larawan na yun ay talagang wala na talaga. 100% lubog na siya sa stress. Mas matindi pa tong stress na nararanasan ngayon ni Norman Mangusing kumpara kay Sergey Bin, mga kaplastik. So, good luck sa Norman plus 8 na kaharapin ninyo ngayong buwan na ito. Hoping bago matapos ang 2026, durog na talaga itong si Norman Mangusing. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid
commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.